What's up mga doc? Panibagong araw, panibagong time na naman para makapag-self-reflect tayo. Sa mga bago pa lang po sa channel ko, I don't really use that much edits o background music para makip yung attention span ninyo. Bakit? Kasi based on studies, our attention span right now is even lesser than goldfish. Kaya gusto ko na magamit yung videos na to train your mind kahit papaano man lang matrain yung focus and attention natin. If bago ka pa lang sa channel ko and you like contents about self-reflection, questions about life, and how to improve emotional intelligence, hit that subscribe button and mag-like ka na rin para maraming tao pa ang ma-reach ng video na ito. Again, I'm Renz and let's start right now. Yung tanong na sasagutin natin ngayong araw is, bakit nga ba sinasabi na subjective ang happiness? People would say na yung happiness ay due to external factors. Hindi talaga siya yung sole reason ng happiness natin. It is a factor. External reasons or factors are factors na nakaka-apekto sa pagiging masaya natin. Pero most of the time, sarili pa rin natin yung magde-determine if masaya ba tayo or hindi. Bakit? Have you seen people na naabutan ng ulan? Pero yung reaksyon ng isa, grabe na yung mura niya, galit niya kasi inabutan na siya ng ulan. Ang malas naman, wala pa siyang dalang payong. Pero may mga tao naman na pag inabot ng ulan, ngiti lang yung makikita mo sa mukha nila. Minsan magsasabi pa sila, Lord, salamat sa ulan. Kasi ang ulan na to ang nagpapakalma ng puso ko. At ang ulan na ito, ibang tao magsasabi pa, Lord, this rain will provide for our farmers. No, and this rain will be a blessing to other people. Ngayon, mapapag-wonder tayo, bakit may mga tao na palaging malungkot at may mga taong palaging masaya? May mga tao na kahit gaano pa kaganda yung mangyari sa kanila, mas mafofokusan nilang tingnan yung negative na bagay. Let's say, nanalo sila ng sasakyan. Anong iisipin nila agad? Ay, nanalo ako sa sasakyan! Pero paano yung panggas nito? Paano yung insurance? Paano yung parking ko nito? Hala? 'Di ba? Pero may mga tao din naman na merong free na pila ng pagkain. And ang daming tao nakapila pero sinabihan siya ng kaibigan niya, "Oy, pila tayo, may free na pagkain, no? There's free food." Paborito pa naman natin 'yon. Pero anong sasabihin niya? Ayoko, pre. Masyadong mahaba yung pila. Sayang yung oras. Wag na lang, next time na lang, sayang yung oras. It's free food. Libreng pagkain yon. Now, what I want you to realize is may mga tao na programmed to be always negative. Palaging nakikita yung masasama sa maganda. At may mga tao na programmed na palaging nakikita yung maganda sa kahit ano pa kasamang bagay. Now, dito papasok yung sinasabi ko na happiness is a skill. Not because you are programmed in a certain way means kailangan mo nang mabuhay sa programming na yon. Why I say that happiness is a skill? Happiness, like understanding, most people would say these are characters. Tama? Empathy is a trait or a character, but they are also a skill. These things can be learned. Happiness is a skill that can be learned. Now you might ask, paano nga ba talaga ako magiging masaya? I really want to be happy, but I don't know how. Now again, I will teach you something. Parang gusto mong matutong mag-basketball. Hindi kita agad tuturuan paano maging napakagaling. Imposible yon. But when you start to learn new things, for example, basketball, ang una kong ituturo sa'yo ay pagdidribble at simpleng pag-shoot. And as time goes on, pag pinapractice mo siya ng pinapractice, unti-unti kang matututo, unti-unti kang gagaling. And pagkatapos nun, magta-try ka na naman ng ibang bagay, ibang techniques para mas gumaling ka pa sa basketball. If you want to start being happy, I've reflected on this quote na sinabi ng isang guru. Sabi niya, happiness is subjective. You get happy when things go on your way.
Nagiging masaya ka pag umaayon yung mga bagay sa expectations mo. But you get unhappy when things don't go on your way. Hindi ka nagiging masaya kapag hindi umaayon ang mga bagay sa expectations mo at sa inaasahan mo. Doon papasok yung subjectivity ng happiness. No, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng masasamang bagay na nangyayari sa atin, tama? Palaging may masasamang bagay na mangyayari sa atin. Hindi natin yun makokontrol. Pero how we can control them is training our mind kung ano yung mas pipiliin nating makita. If nanakawan ka, ano bang iisipin mo? Ibang una nating iisipin, ang malas ko naman, bakit ako pa? Pwede naman yung kabilang tindahan, chismosa yun, ba't hindi na lang sila yung ninakawan? Diba? Nagiging negative agad yung una nating nakikita malas tayo Malas tayo. Pero another positive outlook from this is, baka kailangan talaga nung nagnakaw. Baka wala na siyang pangkain sa mga anak niya. Yung asawa niya nasa ospital, nako. Kailangan ng pampa-ospital kasi mamamatay na, mawawalan ng nanay yung mga anak niya. Kinailangan niyang magnakaw. I know that's not a justification of what the person did. Pero that's another way of looking at that. Hahanapin mo yun Or, ngayon na nakaawan ka, pwede kang mag-file ng insurance. Or ngayon na nakaawan ka, na-realize mo, kailangan mo pang i-improve yung CCTV mo. Kailangan mo magpalagay ng CCTV for more security. And the next time na may magpupunta sa tindahan mo, alam mo na agad if may mga hindi magandang nangyayari. Diba, these things are also a skill. Seeing the good in all the bad. First dribble na I want you to do, gusto kong gawin mo sa pag-dribble ng bola, if you want to train happiness, every single day for 30 months, pagkagising mo sa umaga, I know most of you, including me sometimes, pagkagising ko na umaga, ayaw ko bumangon. Kasi tinatamad ako, parang yung mga tao pa nga na ayaw nang gumising. Because they are unhappy with the life that they're having right now. What I want you to do every morning of the day is wake up, pagkagising mo, find a seat, find a table, find even a scratch paper and a pen, and write 10 things you are thankful for today, for 30 days. I challenge you, the first time na gagawin mo yan, pagsusulat mo pa lang ng 4, ng 5, hirap na hirap ka na. Kasi palagi mo lang nakikita yung problema at hindi maganda sa buhay. Now, that's not your fault. That's your programming. Reason yan ng environment na kinalakihan mo, mga taong nakapaligid sa'yo, at mga bagay na palagi mong naririnig sa mga taong nakasurround sa'yo. It's not your fault. It's not your fault that you are unhappy. But you have the capability to be happy again. If yung mga tao sa paligid mo puro problema yung nakikita, bro, you have a chance. A capability to learn something, to be happy again. Hindi nila maaapektuhan yung happiness mo. They can affect your unhappiness. Pero look at this. Hindi nila maaapektuhan yung happiness mo kasi ikaw yung magde-determine nun. Train your mind through this starting dribble muna. Write 10 things you're thankful for today. For that 30 days, tinitrain mo yung utak mo, yung sarili mo, yung mind mo na subukang hanapin yung ganda sa buhay. Na kahit ano pang problema na meron ka, merong 10 bagay na pinagpapasalamatan mo. That may be complete body parts, no? Some people are not fortunate enough na magkaroon ng kompletong katawan. May boses ka ba na nakakapag-usap ka? Some people are unfortunate at wala sila nun. May bahay ka ba? May bubong ka ba? Some people walang ganun. May pamilya ka ba? May cellphone ka ba? Maraming tao wala rin ganun. May pagkain ka ba? Pagkaalis mo ba sa kwarto mo, sa higaan mo, makakakain ka? Be thankful for that. Because most people, walang ganun. Train your body and mind. You see, happiness is subjective. Happiness is subjective. Next time, pag-uusapan na naman natin,
either sasagot ulit tayo ng panibagong tanong from our comment sections, no? If umabot ka sa part na to, I want you to comment down any question that you're asking about life. Let's talk about that. Sabi nga sa Bible, come and let us reason together because by reasoning, we come to understanding. Malay natin, may mga mali sa perspective ko at may tama kayo. Malay natin, may mga bagay pa na pwede nating i-improve sa perspective ninyo. Once again, this is Renz. And thank you, Docs, for watching. See you next time. Peace.